shootout. Yan ang lumabas sa investigasyon ng NBI o ng National Bureau of Investigation sa pagkamatay ni Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. at kapwa niya presong si Raul Yap sa Baybay City Sub-Provincial Jail. Sinampahan ng kasong multiple murder ang 24 na tauhan ng CIDG Region 8 sa pamumuno ni Superintendent Marvin Marcos. Live mula sa NBI sa Maynila, may report si John Consulta. John? Jessica, lumalabas nga sa investigasyon ng NBI na planado ang naging pagpatay kay Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa nang pasukin ng mga tauhan ng CIDG Region 8 ang Leyte Sub-Provincial Jail. Pasado alas 3 ng madaling araw noong November 5, 2016 nang makuha ng CCTV ng isang kalapit na establishmento ang pagdating ng CIDG Region 8 sa Leyte Sub-Provincial Jail. Sakay ng 2 o 3 kotse at may kasunod na ilang motorsiklo. Pumarada sila sa harap ng Sub-Provincial Jail. Sa investigasyon ng NBI, ram out at hindi shootout ang naganap sa loob ng kulungan nang isilbi ang search warrant kina Mayor Rolando Espinosa at inmate na si Raul Yap na naging dahilan rin ng kanilang kamatayan. Pieces of evidence, both testimonial and the forensics evidence, magkatugma sa aming paniniwala. May conspiracy, may sabuatan dito. This is a premeditated killing, superiority of force, and defenseless, helpless yung victim dito. Isa sa pinagbasehan ng NBI ang isang saksi na inmate at nakausap nila. Nakiusap nga raw si Mayor Espinosa na huwag siyang lagyan ng baril. Maya-maya lang daw ay may nag-thumbs down na polis na nakapwesto sa pagitan ng Cell 2 at Cell 3. Dito na raw niya nakita kung paano pagbabarilin ng malapitan ang alkalde at ang posibleng pinanggalingan ng baril na nakita kay Mayor. May nag-testify na inmate na merong isang pumasok na naka-gloves, may dalang baril, at nung lumabas yung pumasok na naka-gloves na may dalang baril, paglabas ay wala na yung baril. Nadiskubre ng NBI na walang katotohanan ng sworn affidavit ni Paul Olindan na ginamit sa application ng search warrant. Nakasaad doon na nakita niya noong October 28 si Raul Yap na nagre-repack ng droga at si Mayor Espinosa na may hawak na baril. Pero lumalabas na noong araw na yun, pumasok siya sa pinagtatrabuhang eskwelahan na 120 kilometers ang layo sa kulungan. At ang nakapirma sa affidavit ni Olindan, si Police Chief Inspector Leo Laraga ang sinasabing bumaril sa alkalde. We believe that the search warrant was a cover to legitimize their operations. Sa ngayon ay sinisilip na ng NBI ang 4 hanggang sa 5 kaso na pagpatay nung may nangyari sa Region 8 na posibleng kinasakutan din ng parehong grupo ng mga polis. 24 na tauhan ng CIDG Region 8 sa pangunguna ni Police Superintendent Marvin Marcos ang sinampahan ng kaso multiple murder habang kinasuhan naman ng perjury si Olindan at 3 pulis dahil sa fabricated affidavit. Jessica, ngayon tapos na raw nila itong kanilang ginagawang investigasyon ay kanilang ngayon tinututukan ang iba pang mga killings daw sa Leyte at sinasabi nila na posible raw na itong grupong ito ang nasa likod daw ng naturang mga pagpatay. Jessica. John, anong basihan ng NBI? Nahanap ba nila yung misteryoso o yung bigla na lang nawala na CCTV doon sa loob mismo ng Baybay Sub-Provincial Jail? Kasi kahit yung mga namumuno ng piitang yon, sinasabi nila meron silang CCTV at gumagana. Pagkatapos pinasok nito ng mga taga CIDG 8, bigla na lang nawala yung CCTV. Nahanap pa ba yon? Hindi na nila nakita, Jessica, itong CCTV, hindi itong Sub-Provincial Jail ng Leyte na sana ay magbibigay ng mas maliwanag na description kung ano nga ba yung mga pangyayari doon sa loob ng City Jail na yon noong mga pagitan ng alas 3 ng madaling araw hanggang sa alas 4 ng madaling araw. Pero alam mo, Jessica, no, sa ating mga nakuhang mga sources ay nakita naman itong CCTV doon sa katabing establishmento. At napakahalaga, Jessica, nung role nitong CCTV na to dahil kung mapapansin natin, Jessica, yung timestamp doon sa CCTV na to, doon sa nakitang pagdating ng mga
police, CIDG Region 8 doon sa area, ay lumalabas na 3:06, Jessica, nandun na sila sa provincial jail na ito. At ito ay taliwas doon sa nauna lang lumabas na sila'y dumating doon sa provincial jail ng pasado alas 4 ng madaling araw. Ngayon, sinasabi ng mga investigador ng NBI na patuloy yung kanilang pagsilip doon sa iba pang mga technicalities at maaring sa paggulo nga ng kaso ay maging malaki ang magiging role nito sa bandang dulo, Jessica. Sa findings ng NBI dyan, lumalabas na napaka-blatant yung paggawa nila nitong raid na ito na punong-puno ng kasinungalingan o scripted bang matatawag ito. Dahil, di ba meron na silang istorya na nanlaban di umano, kasi nakitaan ng mga kontrabando. Tapos ngayon, sa findings ng NBI, rub out talaga. Walang shootout dahil walang baril. Itong si Mayor Espinosa, meron pang testimonya ngayon. Sabi mo na may preso na nakakita na parang tumatanggi pa si Mayor Espinosa na lagyan siya ng baril bago siya napatay. Tama ba? Tama ka doon, Jessica. Talagang malaki yung role na ginampanan ng mga testigo sa loob nitong provincial jail. Dahil, alam mo, Jessica, doon sa labas, di ba, nakita natin sa video na naka-about face yung mga gwardya at mga BJMP o jail guards nitong provincial jail na ito nung dumating ang mga member ng media. Pero yun pala, yung mga nasa loob na mga preso, Jessica, ay hindi sila pinatalikod. Kung kaya't kitang-kita nila nung lahat ng mga pangyayari sa loob ng jail nang maganap nga itong raid ng CIDG Region 8. Ang pinaka mahalagang punto rito, Jessica, number 1, yung daw sinasabing lugar kung saan nandun si Mayor Espinosa na sinasabi sa mga pagdinig sa Senado ay madilim daw yung area na yon. Sinasabi ng mga nakakita, maliwanag daw yun, Jessica. At yung kung tutuusin daw, Jessica, yung sa estimate doon sa mga naunang mga nag-examine sa katawan ni Mayor Espinosa, yung distansya ng shooter is just 7 inches away. Ibig sabihin, malapitan talaga yung pagbaril dito kay Mayor Espinosa at hindi daw mangyayari yung shootout dahil doon sa anggulo ng pintuan kung saan naroon yung cell number 1 kung saan nakakulong itong si Mayor Espinosa. Kung tatayo ka sa pinakaharapan, pinakabungad nitong pintuan, hindi mo masisipat si Mayor Espinosa. Kinakailangan mong pumasok para pumutok. Kung kaya't yung sinasabi daw na mayroong kislap na nakita doon sa loob, mukhang malabo daw yun, Jessica, dahil doon sa ginawang pagsipat ng NBI, sa lahat ng kanilang mga ginagawang trajectory studies, malabo daw yung kwentong yun. At marami pa silang ilalabas sa darating na mga araw, lalo pat ito yung nakasampa na sa DOJ, Jessica. So hindi lang kapanipaniwala yung kwento ng mga tiga-CIDG, hindi lang scripted. Ang napaka-blatant pa nito, kumuha pa sila, sabi ng NBI to, no? Kumuha pa sila ng testigo sa labas. Yun ang pinapirma nila nung affidavit na sinasabi niyang saksi siya dun sa nangyari, na may nakita siya before nung napatay si Espinosa. Tapos lumalabas na on that day na supposedly nakita niya yon and nasa ibang lugar siya. So, pati yung mga kinuha nilang testigo dyan, talagang imbento. Very good point yun, Ma'am Jess. Si Paul Olindan, siya yung pinakapunot dulo kung bakit nagkaroon ng search warrant. Sinasabi kasi niya, October 28, nakita daw niya itong si Yap at si Mayor Espinosa na kung saan ay nagre-repack daw ng droga at may baril nga itong si Mayor. Subalit, merong mga records na nakita ang NBI nung sila yung nag-imbestiga. Lumalabas, Jessica, merong biometrics na record doon sa eskwelahan kung saan nagkatrabaho as utility person itong si Olindan. At lumalabas, Jessica, bukod sa biometrics, meron pa mga testimonies ng mga witnesses buong araw daw na nandoon sa eskwelahan itong si Olindan. Kung kaya't imposible daw na ito'y makapunta doon sa jail at nakita niya yung mga sinasabing nakita niya doon at nakasulat sa affidavit. At sinasabi pa, Jessica, na malayo daw yung lugar kung saan naroon yung jail dahil ito'y 120 kilometers ang layo. Kung kahit paano daw nangyari yun na itong si Olindan ay would be in 2 places in one time.
malabong-malabo daw yun ayon sa NBI. Hindi lang incredible itong kwento ng CIDG according to the NBI Jan. Ang mas malaking tanong ngayon, ewan ko kung binanggit ba ito ng NBI, bakit kaya nangyari ito? Yung implikasyon nito. Bakit ginawa ng CIDG 8 itong ganitong klase ng pagre-raid, tapos yung pagsisinungaling o pag-iimbento ng mga facts, no, according to the NBI. Ang tanong dyan, bakit kaya nila ginawa? Anong motibo nila? Gusto ba nilang, di ba, baka ang iniisip kasi, baka gusto nila talagang patahimikin itong si Mayor Espinosa. I think yun ang dapat tumbukin ngayon eh. Hindi lang yung circumstances nung pagsagawa nila ng raid, kung paano nila pinatay si Mayor Espinosa. Ang tanong ngayon, bakit nila ginawa ang lahat ng ito? Meron bang binanggit ang NBI na theory kung bakit? Alam mo, Jessica, isa yan sa mga tinanong natin kanina sa press conference ng NBI sa bandang dulo, after na ilatag ng NBI yung kanilang mga premises at yung kanilang mga ebidensyang nakalap kung bakit sinasabi nilang rob out ang nangyari. Ano nga ba yung motibo? Bakit nga ba nangyari ito? Pero ang sabi ng NBI ay it is not for them to divulge kung ano man yung motibong ito. Dahil they will just leave it to the court, lalo na ito'y nasa DOJ na ngayon. At pero yun nga lang, Jessica, isang bagay ang very factual ngayon, dead man tells no tale. Hindi na pwedeng ikwento ni Mayor Espinosa kung ano ba yung dahilan kung bakit siya sinadya daw doon sa loob ng city jail na yon. Subalit umaasa ang NBI, Jessica, sa pamumuno nga itong si Director Giran na patuloy yung kanilang pagsisikap na maisulong itong kasong ito, at sabi ni Attorney Ferdinand Lavin, Deputy Director ng NBI, matibay ang kanilang kasong hawak at naniniwala sila na ebidensya ang magpapatunay na sila ay tama sa kanilang nangyari nakuhang findings. Jessica.